Hati na ang responsibilidad ng 11 mambabatas na tatayong prosecutors sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Narito po ang report. Sa paggulong ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, humarap sa media kahapon ng 11 miyembro ng House Prosecution Panel. Ito ay matapos ang formal na paghain ng kanilang formal entry of appearance sa Senate Impeachment Court noong Lunes, May 18. Sa naturang dokumento, pinangalanan bilang lead public prosecutor si Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro. Let us all be reminded that what is mandated to be forthwith is not only the convening, it is the trial that is mandated to be forthwith. We therefore look forward that after the pre-trial, we will immediately proceed to the presentation of witnesses, presentation of evidence, and consequently to the judgment. By judgment, it's only either acquittal or conviction. Pangungunahan din ni Representative Luistro ang mga prosecutor na hahawak sa Article 1 ng impeachment na nakatuon sa umano'y maling paggamit ng 500 milyong pisong confidential funds ng OVP at 112.5 million pesos naman sa DepEd noong siya pa ang kalihim nito. Si Representative Terry Redo naman ang mangunguna sa mga prosecutor para sa ikalawang artikulo. Bitbit nito ang reklamo hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman at hindi pagde-declare ng Vice Presidente ng kanyang mga ari-arian sa kanyang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa Article 3 naman na nag-aakusa kay Duterte sa umano'y panunuhol o pamamahagi ng pera sa ilang mataas na opisyal ng DepEd upang laktawan ang procurement laws, tatayong pinuno si Manila Representative Joel Chua. At si Iloilo Representative Lawrence Defensor naman ang hahaligi sa ika-4 artikulo, bunsod ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. This will be a fight for the truth as well as a fight for accountability and a fight for justice, not only in this impeachment, but also in our quest, together with the mainstream media, to seek the truth and honesty in everything that we do. Giit ng panel, panahon na upang dumalo at harapin ng Vice Presidente ang paglilitis sa Senado upang mabigyan ng kasagutan ng katotohanan at ipresenta ang kanyang depensa para sa accountability na hinihingi ng taong bayan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News.